Go to your home, go to your family, and announce to them all that the Lord in His pity has done for you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, ituon natin ang ating pagninilay sa isang hayop na kilala sa lahat, ay yung baboy. Ang baboy, ito ay inaalagaan, ngunit pinapatay din upang kainin. Sa Ebanghelyo ngayon ay nabanggit ang baboy. Dito pumasok ang mga masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Nakiusap ang mga masasamang espiritu kay Jesus na papasukin sila sa mga baboy na tumakbo sa pangpang ng lawa. Nahulog sa tubig ang mga swine at nangalunod. Unang refleksyon natin mga kapatid, bakit sa baboy lumipat ang mga masasamang espiritu? Marumi ang turing sa baboy, madalas ay marumi ang kanilang kinakain. Meron tayong kasabihan, birds of the same feather flock together. Kanino ba naman sasama ang marurumi kundi sa marurumi din? Kapag ang makasalanan tayo, pag makasalanan tayo mga kapatid, kagigiliwan tayo ng mga demonyo. Kapag tayo ay nasa estado ng grasya, gumagawa ng mabuti at palaging nananalangin, matatakot ang diablo na lumapit sa atin. Ikalawang pagninilay, mga kapatid, bakit pinakiusap ng mga tao kay Jesus na umalis sa kanilang lupain, sa kanilang distrito, sa kabila ng pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus, casting out the devil, itinataboy nila si Jesus sa kanilang distrito. Ano ang dahilan? Baboy pa rin ang dahilan. Baboy pa rin ang dahilan, nalunod ang mga baboy, nalugi ang mga tao sa kanilang negosyo. Nawalan sila ng ikabubuhay. Mas mahalaga sa kanila ang mga baboy kaysa presensya ng Diyos, ang presensya ni Jesus. Maling pagpapahalaga, mga kapatid. Higit-higit si Jesus sa anumang bagay na anumang yaman. Kapag kasama natin ang Panginoon, kakamtin natin ang lahat. Siya ang tunay nating kayamanan. My dear brothers and sisters, ating tandaan, ang diablo ay totoo at ang kanyang mga angkan. Very powerful kapag inistorbo tayo ng diablo, ay malalagay tayo sa sitwasyong parang wala ng pag-asa. Pero huwag tayong matakot dahil nahandyan ang Panginoon na kaya niyang ikuman. Even sa isang salita niya lamang ay tatakbo na ang mga ito. Ang problema, mga kapatid, tao na rin ang tumatawag sa demonyo nowadays. Ano po? Sa pagtanggap ng buong puso o paggawa ng kasalanan ng buong puso, no? Ginusto mong magkasala, ay parang sinabi mo na, demonyo ay welcome ka sa buhay. At si Jesus ay pinalalayas mo sa distrito mo. Kaya, my dear brothers and sisters, manalig tayo kay Jesus na hindi tayo kayang istorbohin ng masasamang espiritu kung
na handyan si Jesus sa buhay natin. At kung lumalayo tayo sa kasalanan, kasalanan lamang at walang iba, ang grabing kasalanan ang nag-iimbita para ang demonyo ay pagpiestahan ang alin? Ang ating buhay, ang ating samahan, ang ating community. Kapag ang tao ay puno ng kasalanan, pagpipiestahan tayo ng masasamang espiritu, ng diablo. Kaya nga, kung meron man tayong kasalanang mortal, no? Kasalanang grabe, na handyan ang sakramento ng kumpisal. Go immediately, reconcile yourself with Jesus in the sacrament of confession. My dear brothers and sisters, kung gusto nyong magtagumpay laban sa pulutong ng masasamang espiritu, panatiliin ang kalinisan ng kaluluwa, ng isip, at ng konsensya. Pangalawa, ipagdasal natin na tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung buhay natin, ayusin natin, no? Yung espiritu ng inggit, yung espiritu ng paghahangad ng hindi Kanya, yung espiritu ng alak, yung espiritu ng sugal, yung espiritu ng paninira sa bawat isa. Ihiling natin sa Panginoon na maiwasan natin yan dahil yan ang mag-iimbita upang pagpiestahan tayo ng masasamang espiritu ng diablo. Hingin natin ang tulong ng mahal na Birhen na lagi tayong gabayan. Alam natin ang pakikibaka natin ay hindi biro. No? Malakas ang ating kalaban, ang diablo. Pero kapag ang buhay natin ay laging naaayon sa salita ng Diyos, naaayon sa kagustuhan ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. My dear brothers and sisters, ngayon nga ay nagsiselebrate tayo ng Year of Prayer. No? So, sama-sama tayong magdasal. Alam nating powerful ang diablo. Huwag kang maging kampante. Ang kalaban natin ay hindi biro. Pero nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon, nakita natin kung paano pasunurin ng Diyos sa isang salita niya lamang na drive away ang pangistorbo ng diablo. Huh? Ipagdasal natin, marahil ang ating pamilya ay iniistorbo ng demonyo, ang inyong samahan, ang ating samahan, ang ating community, iniistorbo ng demonyo. Manalig tayo sa Panginoon, no? At Kanyang gagabayan ang ating pakikibaka. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.